And then boom, as you can see mga idol, so napakalakas po ng ating internet. Alos umabot na po siya sa sagad-sagarang Mbps. O diba, as you can see, sagad na po yan siya. So ganoon po kabilis. Okay, so what is up mga social media warriors? It's me again, E-Vlog at your service. Okay, for today's video mga idolo, meron po ako i-share sa inyo kung paano nga ba palakasin ng inyong mga internet sa dyan sa inyong mga bahay. Well idol, it's easy to do. Okay, ang kanang mo dito is just watch my full video until then. So ano pang inantay natin? Tara, start na mga idol, no? Dito, idol, alam nyo ba na ang technique, okay, ang technique para palakasin ng internet is hindi mo na kailangan papunta sa sa website, hindi mo na kailangan pa mag-download, or hindi mo na kailangan pa kung ano-anong app dyan, okay, dahil ang technique is mismo na sa phone lang, okay, built-in, nandun nyo pa alam to. Kumbaga, 91% na users hindi pa po alam kung ano yung technique nito, kung paano palakasin ng internet, okay. So pero bago yun, unang-una sa lahat is papakita ko muna sa inyo kung gaano ba kalakas ang ating internet, no? So ito po is smart, okay? And TNT po ito. Na speed test po muna tayo, no? Check po natin kung gaano ba kalakas ang ating internet speed, okay? Para makita niyo talaga idol, okay? So yun na. And then boom, as you can see mga idol, so napakalakas po ng ating internet. Alos umabot na po siya sa sagad-sagarang Mbps. O diba, sige, sagad na po yan siya. So ganoon po kabilis ang ating internet mga idolo, no? Take note, ito po is hindi ko po kailangan, wala pong app na download, wala pong kung ano nung pinuntahan na website para lumakas yan. Sa phone lang po mismo ang technique dyan para makagaya kakalakas ng yung internet, okay? So dapat talaga watch po itong video ito hanggang dulo. As you can see, meron tayong 105 Mbps, okay? So napakalakas ng download speed natin. Then sa upload speed naman, meron tayong 50.9 upload Mbps speed sa Jitter 5ms and sa ping 23ms. So napakasarap pag sa mga online game mga idol, no? And of course pag nag-online class ka, napakasarap kapag nag-download ka. Ganun din, napakasulit talaga mga idol. So hindi ka talaga magsisisi kasi nga po napakabilis talaga ng internet, okay? Now, okay, dito mga idol, home na natin. Now, ituturo ko na po sa inyo kung paano ko ba nagawa yan, okay? So, napakabilis lang, napakadali lang yan mga idol. Unang-una sa lahat, punta ka muna ng settings mo, okay? Settings ko ito. And then, punta ka SIM card and mobile data. So, bagal-bagalan ko lang idol, no, para po masundan nyo. Now, and then, piliin mo po dito yung, kung ano yung SIM card na gusto mong palakasin. Now, in my case, ang pinakas ko po is yung SIM 1 ko, which is yung aking TNT or Smart, okay? Click natin. Okay, so dito mga idol, as you can see, make sure po is naka-on po itong data roaming. Okay, ito pong VoLTE calls, naka-on din po dapat yan. Wi-Fi calling, naka-off po yan, okay? So dapat follow po instructions ko. And then sa preferred network type naman, click po yan. Wala pa kayong pipiliin ni isa dyan, okay? As you can see sa akin po, wala pa akong pinipili kahit isa, di ba? And then as you can see, sa preferred network type ko po is may 5G po ako dyan. Oops, may 5G po ako dyan idolo, di ba? Napakalupit talaga mga idol. As you can see, ibig sabihin po is 5G na po ang aking phone, okay? Ang aking signal. As matter of fact mga idol, zoom ko saglit. As you can see, 5G po ang signal ko, okay? Na malay nyo, ganyan po mangyari sa inyo mamaya, okay? Now, and then pagkatapos yung idol is punta ko access point names or APN, okay? Tapos ito po ang gamit ng APN, Smart Internet. Sa iba built-in na po, sa iba hindi pa po. So that's why click ko muna saglit tapos gayahin niyo po idol, no. Sa name Smart Internet, sa APN nakalagay internet lang. So ito po, sundan niyo yung dalawa na yan. Sa proxy, sa port, sa username, sa password, sa server, sa MSSC hanggang sa MS port, wala pong nakalagay diyan, okay? Pagdating naman sa MCC, 515 lagay niyo. Pagdating naman sa MNC 03. Sa authentication type naman mga idol, not set lang yan, okay? Not set. Sa VPN default, VPN type, default SOAP lang, okay? Type nyo lang default SUPL, okay? Sa VPN protocol, IPv4 lang, IPv4, okay? Sa VPN roaming protocol, IPv4 lang rin. So, I hope mga idol is nasundan nyo po yan, no? Kasi nga po kapag di nyo nasundan yan, well, sorry, kayo, di nyo po ma-achieve yung ganong kalakas na internet or ganong kalakas na connection, okay? So, thank you for your patience. Nga pala, para sa lahat po ito, opo idol, para sa lahat po ito, available po ito for our network, okay? Especially po yung malakas ang smart or globe yun sa inyo, swerte nyo. There we go. Okay. Sa bearer naman, click ko yung bearer. Sa bearer pa, unspecified mo lang. So, bali yan lang po yung naka-check, yung unspecified lang po. Sige, sa pinakataas ko, unspecified lang yung naka-check dyan, okay? So, focus ka lang sa unspecified na yan, okay? So, back na natin. And then sa MVNO type naman, click mo yan. Nakanan lang po yan, okay? Yan lang po. So, dapat nakanan yan mga idol. There we go. So, I hope na nasundan nyo po. So, balik ko po ulit. Okay, pa screenshot po. 3, 2, 1 screenshot. 3, 2, 1 screenshot. And 3, 2, 1 screenshot.
I hope you get it mga idol, no? Okay, so assuming na screenshot nyo yan or assuming nagawa nyo na, check nyo lang. Okay, save nyo lang. Tapos ito po yung piliin nyo, Smart Internet na VPN yan. So yan po dapat yung may green. Okay, so yun, back na natin. So yun, okay na tayo dito, no? Pagkatapos nito mga idol, meron pa po isang step. Okay, so ito po yung medyo komplikado step kasi nga po, komplikadong technique kasi nga po karamihan po nito is wala po. Okay, kumbaga konting phone na po, pero don't worry, may paraan po tayo para dyan. Okay, so punta kang dialer and then dial na po as number 4636 na oops 6 number 3 yan, click mo phone information, tas ito piliin mo dito idol yung pinakadulo, NRLT, yan po yung pinakadulo na yan. Okay, I hope you get that. Now kapag may ganyan ka, click mo lang and then try mo i-speed test agad-agad dyan idol. So try home natin, try mo natin i-speed test. Okay nga pala, para po sa mga walang NRLT na choice, sa mga wala pong ganito NRLT, don't worry dahil tuturuan ko rin po kayo ng technique, okay, kung paano po pala kasi yan kahit wala kayong NRLT. Okay, don't you worry mga idol. So for the meantime, yung mga may NRLT, home natin, tapos i-speed test ko saglit, let's see kung ano kabilis yan. Okay, ito na po, go na natin. Let's see kung ano ba kabilis yung NRLT na yan. NR sa phone information na yan. So as you can see mga idol, so napakabilis na po. Okay, hindi man siya sagad-sagaran, pero of course kaya naman ito sumagad. As you can see, medyo maambang kasi sa amin, that's why hirap po siya sagad sa 100 Mbps. Pero as you can see, at least, di ba, 89 Mbps the kanyang download speed. Diba, napakabilis na yan mga idol. And then sa upload speed, as you can see, umabot po siya bilis sa 60 halos. Okay, so ganun kabilis pag naka 5G ka. Kung makita nyo, di ba, naka 5G po ang aking data. O ba, grabe, napakabilis talaga mga idol. So ito, as you can see, 5G po yan, no? Makita nyo ito, 5G yan, no? Smart communication. Okay, so na natin. Now para naman sa mga walang NR dyan na choice or NR dyan sa phone information, again, punta kang dialer, tapos dial mo po as number 463 oops 4636 number 3. Yan, dial mo po ulit yun and then punta ka po ulit phone information. Tapos idol, okay, dito is piliin mo po, click mo yung set preferred network type, piliin mo dito yung LTE only. So ito, LTE only. So ito po idol, yan po ang piliin mo. Okay, kasi nga po karamihan po sa mga may ganito pong NR is mga 5G phone po. Okay, so sa mga hindi 5G phone dyan, well sorry kasi nga po hindi po magkakaroon ng 5G ang signal nyo and hindi po kayo magkakaroon ng ganun kalakas na internet kumbaga yung parang pinakita ko kanina. Pero at least kapag ito pong pinili nyo, LTE only na yan, halos same lang din po sila ng lakas. Kaso nga po 4G plus ang nakalagay dyan sa inyo, pero at least, diba, halos same lang ng lakas ng 5G yan. Okay, so try testing natin. Click ko yung LTE only. So yun, as you can see, nag 4G plus na po siya. O zoom ko saglit, o there we go, diba? So yun, nagbago na ang ating tawag doon, data, naging 4G plus na lang. Now dito try po natin speed test ulit kung gano'n kabakabilis yung 4G plus na yan na naka LTE only. Speed test natin kasi minsan idolis malakas po ang 4G plus kasi sa 5G. Now, ngayon try natin kung ano nga ba kalakas. Okay, 5G nga ba or yung 4G plus na settings na yun. So boom, there we go, halos kapantay lang rin idol. Mas malakas pa nga ang 4G plus. As you can see, lumampas po siya ng 100 Mbps. O diba, ka idol, di mo talaga masabi kung saan yung malakas dyan, diba? Napakalupit talaga mga idol, walang kahirap-hirap. As you can see, halos umabot pa siya ng 150 Mbps. Wow, napaka-solid mga idol. So ito, as you can see, sa kanya upload speed di po ganoon kalakas, di po tulad ng nasa 5G. Kumbaga sa 5G malakas yung upload speed, dito naman sakto lang. Pero sa 5G di sakto lang yung kanyang download speed, pero sa 4G plus kita nyo naman 145 Mbps ang kanyang download speed, napakabilis. Okay, so yun lang mga idol, no? I hope na may natutunan po kayo. If you like yung video mga idol, please leave like naman mga idol. So tagal pa. Okay, medyo mabilis tayo magsalita, sorry for that. So next time, peace out and keep safe everyone.